Lambot lang. Tanggal agad. So ngayon lapat na lapat siya. Saktong-sakto na siya rito. Alright guys, bali this time ito na yung mga Ariete na handle grip na na-mention ko before sa mga previous upload natin. Ito yung i-install natin para sa ating ADB 160. At ito naman yung hinihintay ko guys na design para sa Honda Giorno. So ito yung parang waffle na design. This one, I'm not sure kung anong tawag sa design na to. Pero let's see kung anong magiging itsura niya kapag naka-install na siya. So without further ado, umpisa na natin to. Alright, so napwesto na natin yung dalawa nating motor. Uunahin natin guys yung ADB 160 natin. Tulad na nakikita nyo guys, nakalas naman natin. Tapos wala naman naging damage yung mismong titanium torques natin. So, goods yun. So, bali ngayon try natin. Mga ano lang siya oh. Malambot lang. Tanggal agad. Basic lang pala to guys. Ayos ah. Ganun lang pala yun. Yung mga napapanood kasi natin guys, sobrang hirap. Pero I'm not sure kung dun sa kabilang side is ganito din kadali. Tapos dito sa Ariete natin guys, hindi kayo malilito dito kasi meron siyang orientation or meron nakasulat kung pang left siya or kung pang right. Tsaka mapapansin mo naman agad kung yung pang throttle, mas malaki yung butas niya. So bali ito yung pang left. So bali mamaya ko na lang siya higpitan. Tapusin muna natin dun sa kabilang side. So katulad ng sinasabi ng iba guys, dito daw yung pinaka mahirap tanggalin. Kasi meron siyang parang lock or meron siyang mga thread dito na pumipigil dito sa pinaka handle grip para alam niyo yun, mag-twist kasi ito yung ginagamit natin pang throttle. So bali unang ikot. So ayan guys, meron siyang mga ganyan no, stopper. Unlike dun sa kabila, isang dulasan lang siya o isang straight na tubo lang siya na walang mga pumipigil dun sa mismong goma. Pero try pa rin natin, baka mahugot natin ng simplihan lang. Actually guys, kaya naman siya. Kaso tsatsagain nga lang. Kaya. Basta parang left right lang. Ayan. Kaya siya mabunot. Nung wala nilalagay na any pampadulas. Pupudpurin ko na lang to para mas madali ko siya mapapasok. Pero itong part na to hindi na. Kasi yung Ariete natin, meron naman siyang ganyan. Ayan o. Parang meron siya ditong kanto. So doon na lang siya papantay or lalapat. Bali nilagyan na lang natin guys ng dishwashing liquid. So try natin ipasok. Tatagumpay din tayo. Alright. So ayun guys, napasok na natin siya. Bali same approach lang yung ginawa natin. Unti-unti natin siyang tinutulak. Tapos dahil nilagyan ko siya ng dishwashing liquid, medyo dumulas siya, nakatulong din yon. At the same time, ginamitan natin ng basahan kasi medyo madulas. Pero honestly, kung makikita nyo naman, iba yung itsura nung nakabit na siya rito kasi yung mismong nasa loob nitong throttle natin
meron siyang mga bukol-bukol or meron siyang mga part na pumipigil dun sa goma sa loob. So bumabakat siya ngayon, kaya hindi na siya masyadong flat. Alright guys, so bali quick update lang. So ito na ang ginawa natin. Kasi hindi tayo na-satisfy dun sa pagkabit natin. So tinanggal ko yan uli, hindi ko na lang napakita sa inyo. So ngayon makikita nyo na maganda na yung pagkakalapat niya. Ang reason yan, ginamitan natin siya ng rotary tool. So nilihan natin siya hanggang mapudpud yung mga nakabukol na part. So ayan na, mas maganda na siya ngayon, mas lapat na. Tapos same na siya ng lapat dito sa left side. Okay na, goods na. So same thing din ang gagawin natin dito sa Giorno. So after natin sa Honda ADV, i-install na din natin guys yung handle grip na para sa Honda Giorno. So bali ang diskarte pala guys, after nyo siyang mapaikutan nito, so matatanggal na yung mga pandikit. Huwag nyo nang didiinan paghugot. So parang gentle na lang, ayan. Ganun lang yung process. Kasi the more na binibigyan nyo siya ng grip, the more na kumakapit siya rito. Mahirap pa din guys, so ngayon nilagyan na natin siya nito, dishwashing liquid, pero konti lang. Alright, ganun lang kasimple. Alright, so bali napasok na natin guys yung pinaka handle grip. Kaso ang problem naman natin dito sa bar end na H2C natin, medyo konti na lang kasi yung natitira pagdating dito dahil medyo mahaba tong handle grip na to. Malaki naman yung nasa loob nito guys, so pwede natin siyang lagyan ng washer. Meron tayong mga biniling washer guys. Washer to para sa windshield ng ATV. So ngayon magagamit natin yung mga ibang sizes na pwede nating ilagay para umangat siya. Yan. So bali na install na natin guys yung handle grip dito sa left side. Tapos 3mm or tatlong nylon na rin na tigwa 1mm yung nilagay natin tulad nung pinakita ko sa inyo kanina. Para magkaroon man lang siya ng konting space dito sa part na to. Kasi if ever na wala siyang space, makukompress yung handle grip, magkakaroon ng hangin dito sa loob na magdudulot ng pag-ikot nitong mismong handle grip. Alright, so ngayon lapat na lapat siya. Saktong-sakto na siya rito. Bali mag-adjust na lang ako ng bolt if ever para makuha niya yung natitira pang thread sa loob para mas matibay. Bali tatanggalin ko na lang rin tong part na to guys. I-grind natin yan kasama to para maging smooth siya, tapos madali natin maipasok yung handle grip natin. So bali ang nangyayari guys, itong part na to masyadong mataas to para palapatin yung nanditong part. So ang gagawin ko ngayon, i-grinder ko to ng dahan-dahan para hindi tayo tumama rito. Ayan. Alright, yan na guys. Sagad na yan. Ayan na yung pinakakaya niya. So kung makikita nyo rito, medyo dikit na siya. Pero hindi naman siya nag-i-stock. So good thing yan. Nakakasilinyador pa naman. So dito babawiin na lang natin ulit ng washer. So okay na guys. Alright, so na-install na natin guys. Na-adjust ko na din yung mga spacing niya. Nilagyan ko na ng tamang washer. So ito na yung itsura niya ngayon. Alright, no, ganda no. Forma. Tapos ito naman yung sa right side, yung sa throttle banda. Sakto lang ang spacing.
Hanap tayo ng spot somewhere. Yan dito. Hinto muna tayo dito sa gilid. Outro lang tayo guys. Ayun guys, bali ito na yung in-install natin na handle grip dito sa ating Honda Giorno. Kung makikita nyo naman, napaka-slick ng itsura nya. Then yung design, yun yung una nating nagustuhan dito, kaya napapalit tuloy tayo. Sinama na rin natin yung sa ADB 160. Pero ayun nga guys, hindi ko napapahabain pa. Nandun naman sa video yung ibang info kung paano siya ni-install. Tapos kung ano yung mga ginawa nating customization para lang ma-install natin siya na maayos at maganda. And I think yun na lahat guys. So if ever meron kayong mga question, clarification or any suggestion, i-comment nyo lang sa i-upload natin video para dito. And kung sa tingin nyo naman guys, naging interesting tong video na to para sa inyo, pa-like and share and subscribe na lang din para updated kayo sa mga susunod nating video. Alright. So yun, tuloy ko lang ulit guys kasi inutusan tayo ni Commander. See you on the next vlog na lang, and salamat. Mukhang uulan pa.